Hello class, kamusta kayo? So, pag may mga gusto kayong ipasolve, message nyo lang ako sa aking TikTok or sa aking Facebook account. Kagaya nito, nag-message siya sa akin. So, ang gusto niyang malaman kung paano makuha daw yung voltage drop across capacitor C1. So, ito, nahanap yung voltage drop dito. And take note, this is AC circuits. So, hindi to DC circuits kasi may frequency siya. At yung mga given sa circuit natin is inductor, capacitor. Pagka ganito guys, recall nyo yung circuits to, kailangan maalam kayo mag solve for impedance. Yun ang una nyong gagawin. Then, pwede nyo din i-recall itong formula sa circuits 1. Ang tawag natin dito ay current divider principle, kung saan magagamit natin dito. So, para makuha natin yung voltage drop across sa capacitor, pangalanan na lang natin na yung voltage drop dito is V2. V2 is simply yung current na dadaan, I2, times yung impedance dito, Z2. At yung impedance dito guys, is, ito ay pang DC ha. Pang DC yan. So, yung impedance dito guys is simply Z2 equals 0. 0 yung resistor niya. Then, minus JXC. So, ang format kasi kapag capacitor ay R minus JXC. Ayan. Then, ito, ililipat din natin sa impedance. Pangalan na lang natin yan na Z1. So, ang Z1 natin dyan ay 0 kasi wala siyang kadugtong na resistance. Plus JXL naman. XL kapag inductor. Then, ito naman yung ating resistor dito. Pwede natin sabihin na yan ay Z equals R na. Yan. So, ang goal natin is makuha si B2 gamit si I2 times Z2. So, yung I2, ito ang gagamitin natin formula. Current divider, pero papalitan natin. Kasi sa DC, resistance yan. Sa AC, dapat impedance. So, magiging formula ng ating I2 ay equal kay I total pa din. Then, sa halip na R1, gagawin natin Z1. Then, yung ating R1 plus R2 is Z1 plus Z2. So, yan. So, ang una natin gagawin, kukunin natin yung Z total. So, yan yung first step natin. First step pala natin, mag-convert into impedance. So, medyo mahaba-haba itong video na to at tsatsagain nyo na lang. So, kuha tayo ng Z2. Z2 equals 0 minus JXC. So, formula ng XC is 1 over 2 pi FC. Ayan. So, pwede kayo mag-start sa calculus. So, 0 minus J, parenthesis, 1 over 2 pi. Frequency natin is 440 times, ito ay 15 microfarad. So, ang micro guys ay negative 6. Ayan. Then, start na lang natin siya sa B. Para hindi tayo malito. Ayan. Dapat naka-mode complex kayo ha. Mode, then complex. Kasi hindi nyo mapipindot yung imaginary kapag hindi kayo naka-complex. Pwede dire-diretso na 0 minus J, then 1 over, on the spot video lang to guys ha. Ayan, 2 pi. On the spot solving lang din. At hawak ko din sa kabilang kamay yung cellphone. Ayan, nagsisolve habang nagbibideo. Ayan. So, yung 0 minsan din na nalabas. Pero mahalaga kasi yung sign na negative. So, bakit nga po nag-0? Kasi wala siyang kadugtong na resistance. So, start lang natin to. And shift store B. So, in-note natin, ang sagot natin ay nasa B. Yan. Then, kuha naman tayo ng Z1. Z1 equals 0 plus JXL. So, ang formula naman ng XL, ito ay formula ng XC. Sa XL naman ay 2 pi times frequency, 2 pi F L. Then, 150 milli. So, ang milli naman is negative 3. Ayan. So, lagay naman natin yan. 0 plus pag inductor ang idudugtong nyo. 2 shift pi
times frequency natin, 440 times 150 millihenry. Ayan. And ship store A. Nasa A naman to guys. So, yung sagot natin sa Z1, ni-star ka sa A. Okay po. Then, para makuha natin yung equivalent Z total niya, Z total nito ay parallel tong dalawa, tapos series. So, i-parallel muna natin. Pag parallel, yan ay Z1 inverse plus Z2 inverse, parenthesis inverse, plus yung isi-series natin na Z. Yan. So, ang Z1 natin ay nasa A. A, lagyan nyo ng parenthesis inverse. Plus Z2 natin nasa B, lagyan nyo ng parenthesis inverse. Then, parenthesis ulit, inverse. Plus yung Z natin dito ay equal na kay R. Kasi wala naman siyang kasamang ibang component. Ayan. So, pinakamaganda, mag-recall muna kayo na impedance. 270. Lagay ko na lang dito sa isang side, formula ng XL, 2 pi FL, formula ng XC, 1 over 2 pi FC. Ang tawag po dito ay reactance. Ito naman po ay impedance. So, si reactance, kailangan mo muna i-convert into impedance. Yan. So, ilagay pa natin sa calcu. So, alpha A inverse plus, lagyan mo ng parenthesis, alpha B, yan, sorry. Alpha B inverse, dapat ay nakaparenthesis silang buo. Yung ans ko guys ay A ha, yung huli kong nilagay sa A. Inverse plus 270. So, series parallel kasi siya guys. Yan. Then, ito nakuha natin, Z total, hindi pa tayo sagot. I-store ko lang din. And, ship store C. So, nasa C naman. Yung Z total ay nasa C. By the way, ang tawag dito ay rectangular form. Ang inilalabas ng calcu, depende sa setup. Ito, rectangular form. Kung gusto mo siyang i-polar, gagamit ka ng ship complex 2, then ang polar ay 3. Yan. Kung gusto mong malaman yung polar form niya. Yan. So, meron tayong naka-polar form at saka rectangular form. Yan. Pag kayo ay naka-complex sa calcu. Ayan, di Z total. Then, makukuha na natin si I total. So, I total is simply B total over Z total. Yung B total natin is given supply voltage ay 50 volts over Z total natin nakastore kay C. Ayan. So, check na natin kung na-store ko kay C. Ayan. So, voltage natin ay 50 volts divide nasa C. Ayan. So, medyo mahaba-haba yung solution ito. Okay? So, I total natin, i-store na lang kay D. Ayan. Pero para masundan nyo, ilagay ko yung value dito. Pwede kasi nga rin hinahanap eh. Ayan. Ayan. Ang unit ng current is ampere. So, store ko siya sa D. Ang ship store D. Mahaba-haba siya, kaya mahaba din yung video natin. So, pag na-store nyo na siya sa D, pwede na natin makuha yung current dito sa I2. Saka pa natin makukuha yung voltage drop dito. So, I2 equals, yung I total natin ay nasa D. Ang Z1 natin, nakastore kay A. Over ito namang ating Z1, Z2 is A plus B. Yan. So, madali pag nag-i-store kayo. So, nakastore na kay D. Yan. So, alpha D times Z1 nasa alpha A over alpha A plus alpha B. Ayan. So, ito yung I2 pa lang. If ever tinatanong ang I2, yan ang sagot. Rectangular yan. Star ka na lang siya sa E. Yan, nakastar siya sa E.
So, I2, if ever hinahanap ay current sa capacitor, ay 0.195 plus 0.018J. If ever current ang hinahanap. If ever polar ang hinahanap, wala yung rectangular sa choices, di shift, complex, then 3. Yan. Ito naman yung polar form ng I2. So, I2 equals, sa polar ay 0.195 bar angle 5.4 amperes. Ito guys, pag I2 ang hinahanap. Hari nasingitan lang ng formula ng inductive reactance and capacitive reactance. Then, pag nakuha na natin si I2, ito na yung final formula natin sa voltage drop dito. Yung current na nadaan times yung impedance dyan. So, yung I2 natin, huwag kalimutan, store nyo muna, and shift store E. Pwede pa tayo mag-store kay E. So, E times na naka-store yung Z2 sa B. Ayan. So, yan. E times B. Hikit bulaga. E times alpha B. Ayan. Equals. Shift to 3. So, ito yung sagot kung rectangular. B2 equals 0.445 minus 4.69J. Kung siya ay rectangular. Kung ipopolar natin, shift complex 3. Ayun.